Well, talagang sabi nga lang, daghang salamat. No? Talagang iba ko po pakiramdam na you need the votes right now. And then, at the proper time, nakamukha kayo very crucial. Endorsements kept pouring in. Kaya, but you know, it's not about endorsement. If you will be fortunate enough to win, dapat sukulan mo yun eh. Sukulan mo yun sa tamang pagsaservisyo namin sa kailangan na industriya. That is what is, for me, that's what matters most. Parati ko may nag-endorse, iniisip ko kagad, naku yung problema nitong sektor. Sigurado ito, alam ko nito at gagawin ko. Because, ang nakikita mo yun, may ikot nga mata ko yan, sila Percy, sila Noel, Quantum Phillips, everyone. Napag-usapan na namin eh, ang dapat gawin eh. Yung iba dyan, yung legislation. Marami. But what is important is right now, taos-puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng sinusuporta ng ito. Kay Vice, hindi po kayo lumapit kay Vice, kundi kusa po yung support, yung pag-a-announce ni Vice Ganda ng supporta niya sa inyo. Ako'y nabigla din, dahil para yata si Vice, para yata si Tita Boots, dahil hindi basta nag-endorse. Ano siya, talagang very meticulous namimili. Kaya, I'm very thankful for that. Isipin mo, 16 million views. I think it's close to 17 million views ang kanyang page. At this point, gusto ko rin pasalamatan sila Jake Cuenca, sila Ay de las Alas, sila Besita Reyes, sila Bella Santiago, at yung aking kamag-anak, si Jason Avalos. Bawat isa nila ay talagang tumulong rin at gumawa pa ng clips tungkol sa pagtakbo. So, Vice, maraming salamat sa ginawa mo. It's a simple one, 30-second, but very catchy. Nagulat din ako, very catchy, pero yung sandali na siguro yun, it called a lot of attention. Parang tinigyan ako ng second look ng mga tao tuloy. Sinerch ako at tinignan ako kung sino at it really means a lot. Maraming salamat, Vice Ganda. Yan, Chairman, parang emotional kayo. Well, yes, kasi wouldn't be emotional. I mean, my journey has been quite difficult. It's been very challenging. But the last 2 days, lahat ng blessing kumapasok. Wow. Everything, it sets in. And these are friends. Talagang friends. Kita mo, wala. Pusa. Sabi ko nga, sinabi ko nga, nag-imbita sa akin, sigurado ba kayo na i-endorse nila ako? Sabi, yes. I'm very thankful right now for all of this. Walang pinag-usapan, parang surprise birthday party sa iyo. Parang the last day of campaign is tomorrow. After that, tapos ako. It's not back to tomorrow. So this is a very critical time. At maraming salamat talaga. Parang gusto na namin kayo congratulate. Simpleng makatulong talaga siya. Miss Rosalina. Alam mo, June, more than the industry, ang talagang may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun ang muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Benner Avalos ay subok na yan sa servisyo. Subok na yan sa maraming niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MMDA, at saka DILG. So naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado, siya ang talaga ang bobotohin natin, bobotohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana mag-isip naman tayo mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin na isang taong marunong tumupad at marunong subalbisyo sa ating bansa. In fairness to you, Ms. Rosel, talagang piling-piling yung sinuportahan niya this time. Ang tip ni Ms. Rosel today, iba in the past ngayon talagang, ang ganda ang maliit ang sinasabi ni Ms. Rosel, unbelievable, very viral. Yes. Mag-respond lang ako. Yung sinabi ni Ma'am Rosel tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upo ko, itong uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente noon ay walang buwis, walang tax, walang buwis mga.
20 years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpagaw ng buwis dito. Bakit? Once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, pili, lahat tataas. Tataas ang overhead mo, mawawala ang mga kumpanya, lilipat ng bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa, patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge, meron pa system source. On record, pinapangako ko, babawasan natin ito. At kung kailangan tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag nilang industrialization natin, at kadami trabaho at kagaang ang pagbayad ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko at pinapangako. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Rice tarification. Yan, ginawa ko na rin yan ng programa kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kayang pakain ng sarili. Ayoko mangyari na lahat ng taniman natin ngayon maging subdivision para araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sariling Pilipino hindi kayang pakain. No? Mahaba ito, pero tsaka na natin pag-usapan ito, bibigyan ko rin sa inyo ito, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat po. Thank you po. Tita Butch. Thank you. Yung pagkatanungan ninyo na ano ang pwede magawa ni Mr. Avalos tungkol sa industriya, ano mga problema ng industriya na maaari natin iahin sa kanya. Alam po ninyo, even before nag-serve po si Senator Avalos as chairman of MMDA, at lalo-lalo naman pumasok siya dito and in a greater capacity, na more vast capacity sa DILG. Alam na po niya talaga yung mga problema natin. In the MMFF ito, every year, every meeting ay umaabot po sa kanya yun. And ito pong nakaraang 2 taon, hindi naman po very active kahit hindi na po siya ang MMFF head, no, ang MMDA head. Senator Avalos remained very, very relevant and very concerned about specifically taxation in the industry. Kaya, ang hindi ko po makakalimutan na even in LA, in Hollywood, when we were there talking to the different guilds or talking to the different constituents of Filipino movies practicing in Hollywood, pati mga foreign counterparts. Ang isinuong po niya noon ay hindi lamang po ihinto sa exemption or sa reduction ng amusement taxes during the Metro Manila Film Festival. Pero all year round, mamarapatin kung may aayos, talaga po yung taxation na yan ay mababawasan para po sa kapakanan ng mga producers. At syempre po, pag ang mga producers ay dumami ang kanilang gawain, marami po magiging empleo, marami po mga artistang magkakatrabaho. And in cooperation with the cinema operators na in-address din po ni Senator Avalos po kung dumagdo sa mga meetings sa Hollywood last year, ay magiging pag pumunta po ang admission rates, bumaba po para sa industriya at makuha natin ang cooperation ng cinema operators in a whole macrocosm, talaga pong tulad ng industriya. So, I think, hindi lang po natin sa kanya, dapat ulitin yung isa. Alam na po niya, nakako na po siya. And again, he is giving us his word to help the industry in more ways than one. Yeah, it's so nice, Tita Butch, Mr. Salkid, no? Good luck po, and Attorney Avalos. Good luck po for the Monday. Senator Brenner, kasi nung nakausap namin ang mga cinema operators, at unang-unang nirereklamo talaga yung taas ng kuryente. Tayo talaga, totoo ang sinasabi ni Senator Avalos, ang kuryente natin pangalawa tayo sa pinakamataas. Totoo po yun. Nag-all-time high ako this month. Nag-all-time high ang nag-alpha bill ko this month. Alright, okay. Nakakatuwa. Sorry.
Yun ang gusto ko. Ang dami niya. Have you... Ang gagawa ng barangay road ay si Kapitan. Wala na hong barangay na kayang gawa ng kalye. Pang sweldo lang, lugi na po sila. So, and we have to amend that. Number 2, ito importante. Mga eskwelahan daw, papagawa si Mayor. Hindi po kaya ng lokal na pamahalaan. It should be the Department of Education. Talaga po, nakita niya yan. Nakalagay ko yun. Ginawa ko na sa akin ko, inis-isa ko na po yung talaga. Pangatlo, ito pinakamatindi. We've gone through COVID. And you know, hospital service is very important for us, ang hospitalization. Nakalagay po rin sa probinsya, ang tertiary hospital, yung mga may intubation, specialized, ang magpapagawa raw, papatakbo, ang government. Hindi lahat ng probinsya mayaman. May probinsya mahirap. So kung wala siyang ganang hospital, sino magsasuffer? Yung mga mamamulit niya. I-amen na rin niya. Hindi na dapat gano'n. Dapat pumasok lang ang department. So marami pong ganyan. Yan ang isa pang lilinawin ko. Thank you. Hindi ka pwede kasi mag